binigay na po ang mga dokumento, initial na laman ng Quadcom hearing ng Kongreso tungkol ho dun sa issue sa mga property na libu-libong hektarya ng lupa ng Pilipinas ay napunta sa mga Chinese national at iba pa. Ito, tingnan nyo itong pag-turnover ng mga dokumento at saka yung question and answer ng Quadcom lead by Congressman Barbers, Congressman Fernandez, Congressman Paduano, Congressman Acop at iba pa na siya hong nagsagawa ng investigasyon. Ayan po. Yan. Formal turnover yan. Mga dokumento hawak-hawak ni Congressman Barbers sa Solicitor General, Office o kinatawan ng Solicitor General. Ibig sabihin, mga abogado ng pamahalaan ang mag-aaral sa mga dokumentong nakalap at ebidensya ng Quadcom tungkol nga ho dito sa Operasyon ng Pogo. For questions Ayan from our friends in the media. But before that, please allow me to Pakinggan po ninyo ito, acknowledge the presence yung detalye ho of ng Congressman Gutierrez, mga pagharap Paulo ng mga Ortega, congressman sa mga media. co-chair in the Quadcom, Congressman Dan Fernandez, and of course my co-chair, the chair of the Committee on Public Accounts, Congressman Caraps Paduano. So we will now entertain Pakinggan questions. natin, You can ask questions. Question and answer. Yes, Tina. Good morning po, sirs. Sir, can you mention prominent Chinese personalities na involved po dito sa mga documents na turnover po dito? Ayan. Okay, we will ask the chairman of the Committee on Public Accounts the names of the owners of these properties. Good morning, Paduano, everyone. Congressman Paduano. During the last year's hearing, lumabas na po yung pangalan ni a certain Eddie Tayang, in which the Bureau of Immigration confirms that Eddie Tayang is a Chinese citizen, with being a passport holder of a Chinese, no, in the person of Jia Jingyang, and he was also involved in the sale of properties for Mexico, the LGU of Mexico, Pampanga, and also involved in the corporation, the Empire 999, the Sunflare, and ayun, Mexico 999 and Empire 999 and Sunflare. Eddie Tayang involved in those corporations, in which well, in fact, he was cited in contempt. I think, if my memory serves me right, that was November of last year pa, and until now he is at large, and having transaction with the LGU of Mexico, Pampanga, particularly during the time of Mayor Tumang. In addition also to the names mentioned by Congressman Paduano, a certain Willie Ong also have acquired hundreds, based on our records, we have 300 land titles registered under daming his lupa. name. And Mr. Willie Ong has likewise been identified as a Chinese national. So he organized a corporation called Empire 999, and there are also acquisitions under his name. So yan, and then Tony Yang, the brother of Michael Yang. Sir, can you give us an estimate kung gaano kalaki yung halaga ng mga properties na nabili ng Chinese nationals? As of now, we cannot yet, of course, the actual yung worth ng properties, no? But thousands of hectares po ang involved dito. And what is prominent is the corporations, no? That was owned by these Chinese nationals. Yung Empire 999 po, as I've said, Sunflare, at saka Empire 999 and Sunflare po. Okay.
Pakinggan natin ha. In addition to that, para at least medyo klaro. Congressman Kasi yung Fernandez. Empire 999 Realty Corporation, isang company lang yon. Consider mo yung pinag-uusapan ditong titles, almost 300 titles. Isang corporation. So meaning, marami pa tayong hindi na-discover ng mga corporations that are Chinese pretending to be Filipinos. Yun. So yun ang malaking trabaho na dapat nating asikasuhan, especially ang ating pong Okay. So, yan ho, pagpapatunay lang doon sa initial report. At sabi naman po ng mga kinatawan ng Solicitors General, aaralin nilang mabuti ang lahat ng dokumentong ito. So, ang lumalabas dito, libo-libong hektarya ng mga lupa sa Central Luzon ang napunta sa mga Chinese national. Yan ang isa lang sa na-discover ng Quadcom. Kaya nga, aaralin ng opisina ng abogado ng gobyerno kung paano mababawi ito sa mga Chinese national. Itong napakalaking mga property ito. At kabilang po sa mga naging galaw pa ng Quadcom, 2 proposed bill. Paano kalang batas ang naipile na? Una, yung isang proposed bill, layunin, totally talagang ipagbawal na ang pogo sa Pilipinas. Kasi yung order ng Pangulo doon sa State of the Nation Address, itigil lang. Ipinatitigil ang pogo operation sa Pilipinas. Pero dahil kasi merong batas na ginagamit ang PAGCOR at merong executive order ang dating Pangulong Duterte under executive order number 13, ay baka maulit. So gumawa na po ng proposed bill, panukalang batas ng Kongreso, na talagang ipatitigil na. Ipagbabawal na ang pogo. Yan ang isang magandang development. Pangalawa na panukalang batas na kailang ipinail ay yung pong gagawin ng heinous crime, ang human rights violation o yung extrajudicial killing. Yan ho yung 2 proposed bill. Hindi pa tapos ang investigasyon, marami pang investigasyon na gagawin, pero at least meron ng in aid of legislation, gagawa na ng 2 bagong batas. At seryoso ang komite na habulin kung sino itong mga Chinese national na nagkaroon ng libu-libong hektarya ng lupa. Isipin mo mga dayuhan, Chinese national nagkaroon ng malaking property sa Pilipinas. Ano pang mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa mga taga Central Luzon? Magiging squatter sa sariling bayan? Yan po yung napakasama. Kung paano ginawa ito, kung sino ang kasapakat nito, ayon ang gagawin ng Solicitor General. Sino-sino ang pwedeng kasuhan at kung ano ang legal na paraan para mabawi. Yan po yung major development ngayon pong pagkakataong ito. Kahit nakareses ang Kongreso, tuloy-tuloy ang trabaho. Pero magpapatuloy pa rin po ang Quadcom. Katunayan, sana nga dumating ay bukas, October 22, ay inaasahang si dating Pangulong Duterte ay haharap at sasagot sa question and answer ng Quadcom. Hindi pa ho tapos, marami pang gagawing investigasyon. Naglabas lang sila ng initial recommendation, initial document, nakita naman niyo yung bolto, napakakapal na dokumento. Ngayon, ang bahala na dyan ay Solicitor General, ano ang kailang gagawin. Inamin niyang hindi ganun kadali. Sabi nung kinatawa ng opisina ni Secretary Guevara, Solicitor General, hindi ganun kadali yun, kaya aaraling mabuti. Pero ang purpose dyan, mabawi, muling mabalik sa mga Pilipino ang libu-libong hektarya ng lupa at panagutin kung sino ang nasa likod, kung paano ito na-turn over, paano ito nabili ng mga dayuhan. So yan ang development po sa ating pagbabantay sa ongoing investigation ng Quadcom. Antabayan ninyo, marami pa hong istorya ang binanggit ng mga congressman tungkol sa mga investigasyon at pati yung tungkol dun sa mga banat ni Vice President Sara Duterte. Marami sila nag-comment yan. Please like, subscribe, and follow doon sa hindi pa. Yung ibang mga video at ibang topic sa susunod na ating pag-uusapan niya.